Hi guys, magandang umaga. It's 4 a.m. ng morning. Dito ako ngayon sa may bus terminal. Welcome back to the channel. So, this is my first time na i-share ko sa inyo yung pagta-travel ko via bus. So, 15 hours yung travel natin. Yung alisan dito, alas 4, alas 6, at saka alas 9. Tatlong biyahe lang. Make sure na advance ka dito kasi 4 departure na yan, 6 alis na yung bus, at saka 9 alis. Dapat mga 3:45 dito ka na. So ako malapit akong maiwan sa bus kasi 3:50 na ako dumating. Buti na lang, alhamdulillah, nakahabol pa ako. So ayan guys, paalis na kami. Dito yung starting point ko sa Cotabato City. Sobrang early pa talaga. Grabe, parang hindi ako nakatulog kagabi sa kakaisip ko sa oras. Nag-alarm pa ako. Pero alam mo na, pag excited ka gumising, sobrang early kasi yung travel kasi nga baka maiwan ako. So ayan, medyo ano ako dyan, medyo inaantok pa ako dyan. Sarap matulog balik. So yung pamasahe pala dito sa Cotabato to Zamboanga is 1,050. So 1,050 straight na yan. Yung travel niya, alas 4 mag-alis, alas 6 or alas City dumating doon sa Zamboanga City. So bali 14 to 15 hours depende sa traffic. So ayan guys, nakaidlap-idlap ako dyan kasi nga sobrang pagod, tsaka inaantok pa talaga ako. Kaya hindi ko nakunan ng footages yung ibang mga nadaanan namin kasi nakatulog ako dyan. At saka paggising ko is maliwanag na, parang nakaiglap ako ng 2 oras kasi paggising ko nasa Matanog na siya, yung may landmark siya na province of Maguindanao del Norte. Madadaanan mo yan pag galing ka ng Cotabato City. So maganda siya na hindi lang pwedeng bumaba kasi nga nagbabas diretso unless kung meron sigurong magko-copy dyan, pero hindi yan yung babaan namin Meron kaming babaan para sa mga mag-CR, para din mamili ng mga produkto ng mga Maranao. So dito na area, sa yung dadaanan mo is halos mga Maranao area, halo-halo na ba siya. Meron siyang Maguindanao area, Maranao area, basta dito banda sa may Picong, Matanog. So iba-ibang tribo dyan, pero parang I think similar lang yung salita nila. Nagkakaintindihan siguro din yung Maranao at saka Maguindanao. Parang similar lang yung nila, yung tono lang siguro yung iba, kasi iba yung tono ng Maranao, pero I think parang similar sila, may ka-similarity. So ayan guys, dumaan kami dito sa Matanog. Hindi ko alam kung anong lugar to, basta meron siyang bus stop dito. Pwede kayong mag-CR sa mga nasi-CR kasi nga parang 3 hours na yung travel namin, 2 oras kalahati yata or to 3 hours. Merong mga nagtitinda dito ng mga dudol, dudol yung tawag sa Maranao. Marami dyan tinitinda, pwede mong baunin, kain-kainin habang nasa travel. So mga Maranao products yan, yung delicacies nila. Pag pupunta ka sa Marawi, marami din nagtitinda doon sa Marawi. Dito, yan na nga yung specialty nila. Maraming magtitinda, pwede kang bumili dyan. Hindi na ako nakabili kasi nga diretso na lang ako, parang pagod ako, parang ayaw kong magkain-kain muna. So nag-CR lang ako dyan, tapos alis na kagad. So alam mo na, pag bus dito, kailangan mong bantayan yung bus, baka maiwan ka kasi may experience, may time din na naiwan ako ng bus, nag-CR lang ako. Merong mga ganong mga instances, kaya parang natutrauma ako sa tuwing mag-ihi ako, kakain, parang nakaka-pressure kumain, mangihi pag hindi mo natatanaw yung bus. So ewan ko sa iba kung ganun ba din yung experience ninyo. So ayan guys, dito pala sa mga dadaanan namin, maraming maraming kampo ng mga sundalo kasi nga sa dito, alam mo na, dito sa banda sa Maguindanao, sa Marawi, bago lang nag-clash nung mga ilang taong dumaan. So yung peace and order din dito yung problema din. Pero sa ngayon, pag meaning niya, pag may bus na magta-travel, ibig sabihin yan, safe na yan, wala namang problema. So morning naman magta-travel yung bus dito, 4 to 5 hours yata, nasa Pagadian City ka na. Pag once nasa Pagadian City ka na, diretso na sa Zamboanga, okay na yung travel mo dyan. Kaya morning talaga umaalis yung yung bus galing sa Cotabato. Same din doon sa Zamboanga. Ganun din yung nila, gusto nila maka-early para hindi masyadong gabihin sa daan. Kasi hindi natin alam, masiraan, tapos walang malayo yung mga kabahayan, at saka remote areas talaga siya. So ayan guys, dito na ako banda sa may malapit na kami sa yung kainan unan sa SND. So sa may
Before mag-SND guys, merong famous dito na madaanan mo na tunnel na may bundok na malaki yan. Yan yung bundok. Tapos yung sa baba dyan, may tunnel na ginawa. I don't know sa mga ibang mga travelers, always to nadadaanan. Kasi always ako nagmumotor. Minumotor ko lang to dati. Yung Cotabato, papuntang Zamboanga, papuntang Davao. Ito, madadaanan to always. Maraming magpipicture-picture. Yan yung famous na famous na tunnel dito sa yung nag-uugnay sa SND at saka Picong. Ibig sabihin paglagpas mo na dito, nasa SND ka na part. Tapos alam mo na sa SND dito na banda medyo malamig yung klima kasi nga bundok, tapos dagat na yan dyan, open sea yan dyan sa gilid. Bali sa gilid lang kami dumaan. So ayan, pag meron ka nang makikitang maraming mga taniman, palayan, maraming hayop, at saka maganda yung klima, ano na yan na lugar? SND. So lugar pa rin yan ng mga Maranao. Doon marami naman mga Bisaya tribes dyan. Yung advantage lang sa Maranao kasi magaling silang magsalita ng Bisaya. Kahit saan sila ipunta, mag-business, alam na alam nila yung salita. Pero yung mga Bisaya, mahirapan, hindi alam yung magsalita ng Maranao. So parang maarte kasi yung magsalita ng ibang lingwahe. So ayun guys, ito na yung paaralan ng SND. Madadaanan nyo yan. Pag nasa SND ka na, malapit ka na sa Pagadian City. At saka pag SND, wala pa pala kami nakapag-breakfast guys. Yung dinaanan lang namin is lang yun, CR lang for 10 to 15 minutes. Dumaan kami doon. Tapos ito, maghanap na kami ng sa unahan ng SND yata, sa may Tukuran kami kakain. Zamboanga na, yung sa boundary ng Zamboanga at saka Lanao. Dito kami dadaan. So ito na guys, dito kami kakain. Sa mga nagta-travel always dyan, alam nila yung lugar na to pag galing ka ng Cotabato at saka galing ka ng Zamboanga papuntang Cotabato, vice versa. Dito kumakain sa Arpon Eatery. Halal yung pagkain dito kasi nga halos kadalasan yung mga passengers maraming Muslim, Tausug, Iranon, anong tribo na Muslim tribes sasakay sa bus, kaya dito yung kainan. So maganda din guys, papakita ko sa inyo yung kainan. Simple lang, affordable yung kainan dito. Yun na nga, no pork sila. Anyway, na-discuss ko na sa inyo, hindi lang sa pork yung halal or haram. So ayan guys, kain tayo. May isda sila na tinola for morning, and of course hindi mawawala sa akin every morning yung Milo, talaga pang pa-energy. So perfect na yung combo mo dito. Kumain ka ng rice at saka isda at tinola, and then itlog, kasi maganda talaga pag merong itlog every morning para yun na nga, para ka rin kumain ng buong manok na according sa sa research guys. At saka coffee. Yung nakaka-stress lang pag magta-travel para sa akin is hindi ka makaligo, hindi ka makalamos, parang nasa ka lang, umuupo ka lang whole day, parang nakakahilo minsan. Pero alhamdulillah, makayanan ko naman, hindi naman ako nasusuka. So yun lang yung para sa akin na mahirap. Siguro mga 2 to 3 hours magandang travel yun, pero pag ganitong travel na 14 to 15 hours, hindi na yan biro na travel, as in certified travelers ka na talaga, kasi nga grabe yung sacrifice dyan, yung oras mo, yung imagine mo yung always ka lang nakaupo, tapos iihi ka sa unahan. Pero para sa akin, nakaka-enjoy naman mag-bus, natatanaw mo yung iba't ibang mga paligid, parang na-realize mo yung buhay mo, yung future mo, yung past mo, or ano-ano na lang yung mga iniisip mo. So ayan guys, dito na tayo sa Tukuran. Ito na yung bayan ng Tukuran. Maya-maya unahan dyan, it's 8:30 in the morning kami talaga dumating dyan sa Tukuran. Mga 9 nasa Pagadian na kami, Pagadian City. Dadaan siya ng Pagadian City pero hindi nakakain doon. I think mag-pick up lang ng pasahero, iihi, bibili ng mga snack for 20 minutes lang yung kasi nga alam mo ngayon, uwian ng mga tao. Mabilis lang yung pag-travel ng bus ngayon kasi nga fully book na kami. Pa doon pa sa Cotabato City, fully book na kami. Maraming pumupunta sa Zamboanga. Sa Zamboanga halos yung pasahero, halos walang vacant yung upuan sa bus. Puno talaga, occupied siya kasi maraming nagbibiyahe to Pagadian. Zamboanga karamihan sa amin. So ayan guys, dito na kami sa may Pagadian Terminal.
ito yung Pagadian Terminal. So marami akong vlog sa Pagadian, i-check niyo yung channel ko, maraming mga walking tour dyan, maraming yung kahit vlog ko, mga pagkain, pwede nyo i-visit yung i-search nyo lang Pagadian City walking tour, makikita nyo na. Sa mga curious dyan, sa hindi pa nakapunta sa Little Baguio, Little Hong Kong of the South, ito na yung Pagadian. Marami akong walking tour dyan. So dumaan muna kami dito saglit sa, I think mga 15 minutes lang kami dito tumambay, mihi lang ako, then of course alam mo na, bumili din ako ng kaunting snacks, at least man lang may makain-kain, tapos tingin-tingin sa window, isip-isip ng kung ano-ano. So magandang yan, partner yan. So ayan, umalis na kami sa may Pagadian City. So pag Pagadian City, yung travel mo na lang papuntang Zamboanga is 6 hours na lang. Kung okay yung takbo nyo, kung walang sirang daan doon, walang nag one way, so 6 hours na lang. 3 hours Pagadian to Ipil. Malapit na lang, 6 hours na lang yung travel. Yung malayo lang pala is yung Cotabato to Pagadian. Pero pag once nasa Pagadian City ka na, abot tanaw mo na yung Zamboanga City. Malapit na. So yan, dito na kami sa may Buog. Yung bayan ng Buog is din to, improved din na lugar. Wala tayong vlog nito. I don't know kung meron ba silang mga dito, meron bang resort, or meron bang mga ba yung meron dito sa Buog. So yung inuuna ko muna sa pagta-travel, sa pagba-vlog is yung mga malalaking city, yung mga sikat. Yun ang inuuna ko. Yung hindi ko lang napuntahan doon banda sa may Surigao City, Butuan City. Inshallah makalive tayo, live na naman, or kung may vacation kami, puntahan ko balik doon banda. Yung Mati City, yung sa Davao Oriental, hindi ko napuntahan. Sa Surigao City, Dinagat Island, hindi ko na i-vlog, at saka Camiguin Island. Babalikan natin yan mga ilang buwan. So since balikan na sa trabaho, duty muna tayo para mag-ipon pang travel natin, kasi mahirap pag wala tayong budget. Mahirap din pag magutang tayo tapos i-travel lang natin, parang mahirap yung ganun. At saka hindi ko naman inaasahan yung income dito sa YouTube, kasi nga hindi naman gaano kalaki yung may income natin. Pero alhamdulillah, okay na rin, at least kahit papaano meron. Pero yung inaasahan ko talaga, gusto ko lang mag-travel at saka mag-gain ng mga experience. Mapuntahan ko yung iba't ibang klaseng lugar, mapakita ko sa inyo, sa mga curious na hindi pa napuntahan. Kasi nga, ina-enjoy ko yung life habang nasa 30s pa tayo. Ilang taon na lang, magpo-40s tayo. Parang ang hirap na mag-travel pag meron ka ng pamilya. Parang focus ka na sa gasto sa family mo, sa mga anak mo. So yun yung inisip ko. So while young pa, still wala pa tayong asawa, wala pang anak, so ta-travel lang muna ako para at least ma-enjoy ko din yung life ko. At saka mag-iipon iipon ng memories, hindi pera, pero yung mga extra lang. So by mga susunod na mga buwan, kapag travel tayo, inshallah, makapag-travel tayo doon sa mga beaches nila, i-compare natin. Pero super important ko na yung mga beaches ng Camiguin, Dinagat Island, sa Surigao. Alam ko yan. Wala talagang tatalo dito, believe me guys. I don't know kung sa Luzon or sa Visayas merong tatalo sa Sulu. Walang tatalo sa Sulu. So babalik tayo sa Sulu, sa Tawi-Tawi, kasi nga back to work na tayo. Kunting pahinga lang sa family, at least makita natin yung family natin. So back to work na naman ako, and of course bablog din ako. Iba-vlog ko yung balik yung Tawi-Tawi Island. So per municipality, iba-vlog ko, papakita ko sa inyo. So ayan guys, dumaan na kami dito. Nandito na kami sa may CI. So malapit na to sa Ipil. Dito kami nabutan ng lunch. It is exactly 12 ng afternoon. So alam nyo na 3 hours yung travel. Kumain na kami dito sa may CI. Malapit na to sa malapit na sa Ipil. So ayan yung nila, adobo yung nila. So halal din dito sa wala din silang dito, wala ding pork dito, kasi nga alam mo na pag dito banda sa Zamboanga maraming Muslim, kaya wala talagang kakain sa ng mga bus, mga passenger sa bus kung meron kang pork na tinitinda. So ayan guys, order lang ako ng ng adobo. Very affordable naman, maghihi ka. So parang din, nakaka-stress din pag kumakain ka tapos malayo ka sa may hindi mo matatanaw yung bus, maghihi ka. Kasi natutrauma na nga ako nung dati, kasi naiwanan ako ng bus, nangihi ako. So mahirap. So ayan guys, back to travel na. Dito na sa may sa may Kabasalan.
malapit na pa Ipil, Kabasalan na. So maya-maya Ipil na. So malaking bayan din yung Kabasalan guys. Always ko tong nadadaanan. Pero mas maganda talaga guys mag-travel na nakamotor kasi nga sayo yung time, alam mo yung kung saan kang hihinto. Pag bus kasi hindi mo kontrolado yung oras. Ka lang, nakasakay ka lang, at saka yung worst pa, pag nasa likuran ka, hindi maganda yung pagkakuha mo ng angle sa video. Kaya pasensya kayo kasi dito ako sa mas maganda kung nandun ako sa unahan, kung timing na walang tao sa unahan or naka-early ako, doon ako sa unahan nakapwesto, siguro maganda yung yung angle niya, yung pagbibideo ko kasi nga nasa front seat ako, nabibideo ko yung unahan ng yung sa bus. Pagtakbo dito nasa gilid lang, so dinistartihan ko na lang na makakuha ng mga footages. So ayan na guys, dito na ako sa may Ipil Terminal. Ito yung terminal ng Ipil. At saka yung Ipil pala guys, meron na ako mga walking tour dito. I-check nyo lang sa channel ko yung mga hindi pa nakapunta sa Ipil. Ito yung Ipil, yung paborito kong kainan pag lunch at saka mag fruit salad. Pag sa tuwing magbabiyaya ko ng galing Zamboanga, dito talaga yung stopover ko sa Ipil. Sasadyain ko talaga kumain doon sa may kambingan. Sarap talaga yung sabaw ng yung kambingan doon. Masarap. At saka pagkatapos noon, tambay saglit, then inom ng fruit salad. Maraming fruit salad dito sa Paborito ko yan, basta may fruit salad, dadaan talaga ako dyan. Masarap yung fruit salad compare sa mga junk foods na kinakain, yung mga yung mga pagkain yung mga snacks. Masarap talaga yung mga fruit salad kasi nga prutas na, gatas pa. So ayan guys, improve din dito yung lugar na Ipil. So din yan, progressive din yan. Siguro mga 5 years from now, din yan yung depende na yan kasi mag-election na. So ayan guys, nagpas na kami, dito na kami sa may boundary ng Ipil, boundary ng Zamboanga Sibugay. So Zamboanga din yung tawag sa sa Ipil. Zamboanga Sibugay, yung Del Sur doon sa sa Pagadian, din Del Norte doon sa may Dipolog. So ito Zamboanga City na to, boundary na. Malaki yung sakop sa Zamboanga City. Ito barangay na to ng Zamboanga City. Malaki. So dumaan na rin kami dito para mag-coffee na rin. So ilang beses ako nakapag-coffee sa pagta-travel namin. Mag-coffee, mag-ihi, mag-snacks. So ayan lang yung buhay dito sa bus. At saka wala kang ligo at saka sobrang oily na muna. Then sobrang nakakaano. Yan talaga yung ko complain basta basta magbabas tapos yung travel paglagpas na ng 10 hours, nakaka-stress na yun pero so far na-enjoy ko naman din magta-travel yung ganun, kumain, mag-isip-isip lang, magtumitingin-tingin lang sa mga paligid, parang unwind ka lang, depende sa wag lang masiraan ng bus kasi sobrang hirap yun, nakaka-stress yun lalo na pag matagal yung rescue. Na subukan na namin yun So, ayan guys, dyan yung dito na sa may Biyahero, bus stop. Yan yung pag-lunch, snack na kami doon, at saka coffee, may big shop doon. So, ayan guys, malapit na tayo sa may Zamboanga City. Ito, barangay na to ng Zamboanga. Dito guys, madadaanan mo, may previous vlog ako dito. Ito yung sa Muti, yung New Zealand kuno nila sa Zamboanga. So, ayan guys, kuruan na. Sanggali pala, maraming nagtitindang isda. Pag meron ka na madaanan na ganito, nasa Sanggali ka na, maraming isda dyan, mura lang. I don't know kung saan yung nila dyan, yung palengke, pero mas prepare nila dyan sa sa may kalsada talaga, sa daanan talaga magtinda. I don't know kung meron din silang palengke. At saka mura yung mga isda nila dyan. Parang alam na alam. So ayan guys, malapit na tayo. It's malapit na mag alas 5 yung oras. Napit na tayo sa Zamboanga, palubog na yung araw, kikita nyo na yung sunset. So exactly talaga, tama talaga yung sabi ng conductor kanina, mga alas 6 plus kami dumating. So ayan guys, 6 na. Magsi-6 na yan. Nasa na ako, Mercedes, yan yung masjid na malaki. So yan na guys, nasa na kami, nasa Zamboanga City, sa Divisoria, pa-terminal na kami. So ayan lang guys yung experience ko sa mga nagtatanong na paano mag-travel. So yan na,
alas 4, alas 6, alas 9 yung schedule ng umaga sa travel ng bus papuntang Zamboanga City. Pareho din yung schedule dito galing sa Zamboanga City, ganun din yung schedule papuntang Cotabato City. Yung pamasahe 1,050. So maraming salamat guys, thanks for watching.